Kayo po ay nanonood sa UCF TV. Hallelujah! Lahat ng mga handang magpuri sa Panginoon, pumalakpak. Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Halina! Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama. Sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Buhay ang ating Panginoon! Minsan pa! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas, ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas, ikaway, lahat ay magsabing isamay. Ipalakpak ang iyong kamay, ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sama-sama nating sabihin, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Buhay ka, Panginoon! Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Sama-sama nating palakpakan ang ating Diyos. Ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya. Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala mo, Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. makapangyarihan. Pangyarihan Siya sa ating nagmamahal. Halina! Halina, siya'y pasalamat. Halina! Halina, purihin ng Diyos. Pinupuri ka namin. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina, siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos. Salamat po sa iyong pagpapala. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Diyos na makapangyarihan. Makapangyarihan Siya sa ating nagmamahal. Halina! siya'y pasalamat. Halina! Halina! Purihin ang Diyos. Pagpapala! Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa ating nagmamahal. Halina, Siya'y pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon,
Manghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Manghari ka sa lahat ng panahon. Salamat po, Panginoon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang Ang sasambahin. sama-sama tayo. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ang mga anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah! Salamat po, Panginoon! Pumigit ka, Panginoon. Amen. Ulitin nga natin yung mga line na yan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Sa huling pagkakataon, dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhati. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Dalangin ang aming mga puso. Papurihan ka, pasalamatan ka, maluwalhati ka, Panginoon, sa bawat puso ng iyong mga anak. Naririto kami, Panginoon, ngayon upang itaas ang ngalan mo, upang sabihin na ikaw ang aming Diyos at tunay ka naming minamahal. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makikilala pa Ang kadakilaan mo. Diyos na dakila. Naway pakinggan mo ang pagsasamo ko, himig ng pagsamba. Diyos iyong tingin. O Diyos, sa tahanan mo ikaw Ay sambahin. aming kaluluwa. Luluwa'y nauuhaw sa iyo, Diyos. Ang makapiling ka, Makapiling kay laging inaasam. kay sarap Kay sarap sa piling mo. Yan ang dalangin ng bawat puso.
ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo at makilala pa ang kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko. Himig ng pagsamba, O Diyos, iyong dinggin. Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Aming kaluluwa nauhaw sa'yo. Lagi sa tahanan mo, hallelujah! Sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Kaluluwa na uuhaw sa'yo, O Diyos, ang makapiling kay laging inasal. Minsan pa, dito sa tahanan mo, Panginoon, sa tahanan mo, ikaw ay sambahin. Ang makapiling kay oh, kay sarap, oh, kay sarap sa piling mo, oh, kay sarap, kay sarap, oh, kay sarap sa piling. Salamat po, Panginoon. Dahil ika'y tapat at mabuti. Tapatan mo, O Diyos, ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo'y Wagas. at Walang kakamay sa aming puso, sa aking aming buhay. Papuri, pagsamba, iyalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, kailanman. luwalhati ka. Hallelujah. Minsan pa, katapatan mo. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri, pagsamba, iyalay. Bukas noon, ngayon, magpakailan, luwalhati ka. O aming Panginoon, Panginoon, kay buti mo,
harapan ka aking puso, sa aking puso, sa aking sa aking buhay. Papuri, kahapon ngayon, luwalhatin ka. Taas natin ating mga puso, Panginoon, Panginoon, kay buti mo, ikaw lamang, ikaw ang tanging ko, wala nang iba. Awitan kita ang pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aawitan. Hallelujah! Oh, pupurihin. Ang ating mga puso may pagsunod. Awitan kita at pupurihin, oh, Panginoon. Sa uling pagkakataon, tapat na Diyos, walang katulad, walang kapantay. Ikaw ang amang pupurihin at sasambahin. Hallelujah! Karapat-dapat ka sa lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Aming Panginoong Jesus.
Panginoon. Kay buti mo. Kay buti mo sa akin, aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Pasalamatan mo ang iyong Pag-Diyos sa buhay. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. From the book of John, chapter 21, verses 15 to 17. Let us read. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, I know that I love you. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter grieved because he said to him the third time, Do you love me? He said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Praise God for His word. Hallelujah. Alam niyo po yung salita ng Diyos, ano po ito ibinigay po ng Panginoon kay Pastor William at ako lang po yung na-assign para i-preach sa inyo ngayon. Okay? In short, yung mensahe na to mula pa kay Pastor William. John chapter 21. Mapapansin natin, nasa bandang huling chapter na ito ng libro ng Juan, no? At alam naman natin yung setting muna. Ito yung mga panahon na kung saan, in a sense, napako na si Jesus nabuhay na siyang muli. At itong mga huling araw, yung sinasabi nating 40 days, ito na yung mga huling araw na kung saan nananatili pa si Jesus dito sa mundo. Ito yung kwento na yun. Okay? Makikita natin dito sa Bible na kakatapos lang daw nila mag-almusal. Diba, no? Kasi nung unang panahon, hindi katulad natin ngayon na may McDo, may ano. Noong unang panahon, walang Grab, walang Lalamove, wala lahat yan. So, nung unang panahon, para ikaw ay magkaroon ng breakfast. Imagine mo, mahirap yan. Kaya nung unang panahon, by practice, yung unang panahon, once a day lang kumakain ng tao. Yung normal na tao. Kaya, nung unang panahon, kapag medyo mataba ka, malamang mayaman ka. Kasi mas maraming beses ka nakakakain sa loob ng isang araw. Ayan, ha? So, nung unang panahon, ganun yung parang sistema. But then, mababasa natin dito, kakatapos lang nilang kumain ng breakfast. At si Jesus, tinanong si Pedro. Di ba? Papansin nyo, tinanong siya, sabi niya, mahal mo ba ako?
At pag binalikan natin yung mga kwento sa Biblia, yung kwento natatandaan niyo yun na nung hinahagupit si Jesus at nandun si Pedro, paikot-ikot, may nakamukha sa kanya. Ang sabi sa kanya, from the crowd, sabi niya, di ba disipulo ka niyan? Alam mo yon? Ang sabi ni Pedro, hindi ko kilala yan. Pero hindi umalis si Pedro. Patuloy pa rin siyang nanatili sa lugar. May nakamukha ulit sa kanya. Nakikita kita yan. Disipulo ka niyan eh. Sabi niya, hindi. At di ba, 3 beses niyang dininay ang Panginoon. Remember? And then tumilaok yung manok. Naalala niyo yung kwento, di ba? So, pag tilaok na manok, naalala ni Pedro yung sinabi ng Panginoon sa kanya that he would deny him 3 times. Sa puso ni Pedro, talagang mabigat. Pero bumalik siya sa Panginoon at humingi siya ng tawad. Yun nga lang, alam natin itong lahat yun nga lang, kahit na humingi ka ng tawad, yung kabigatan hindi nawawala sa puso. Ganon din si Pedro. Kaya nga pagkatapos nun, na si Kristo ay napako sa krus, namatay, nilibing, kalasan na. Si Pedro, mababasa natin, bumalik siya sa pangingisda. Remember? And then parang maghapon na yata silang nangingisda, wala huli. And then mula doon sa pangpang, may sumigaw, tapon mo sa kabila! Isip-isip nila, ano ba naman mawawala sa atin kung tapon natin sa kabila? Although pag tinignan mo, logically speaking, ano ba pagkakaiba nung dito ka nagtapon ng lambat sa dito ka nagtapon sa lambat? Parang parehas lang naman yun. But again, di ba? Siguro nung panahon na yon, lahat ng isda nag-usap-usap. Huwag tayo pumunta doon. Doon tayo sa kabila. So, lahat ng isda nag-ipon doon. So, nung sinabi, hindi naman niya kilala kung sino yung nando sa pangpang at nagsalita o sumigaw, natapon sa kabila. Sumunod lang sila, tinapon nila sa kabila. At sa gulat nila, halos masira yung net nila sa dami ng huli ng isda. So, alam naman yung istorya. Tingnan natin ngayon mabuti yung, sabi ko nga yung puso ng shepherd at the same time, yung motivations naman natin to serve Him. Ayan. Ano ba sa Tagalog yung motivation? Suhol? Hindi. Ano ba sa Tagalog na motivation? Alam niyo Tagalog na motivation? Kasi pag sabi, i-motivate mo nga yung bata. Parang ang alam ko lang, suhulan mo Sabi mo sa kanya, may additional grade ka. Di ba? So, nilagay ko dito as an introduction. Sabi ko, yung motivation po natin sa paglilingkod. Sabi ko dito, maraming tao, they serve because they want to help advance Christ's kingdom on earth. Yes, they do. Marami ako nakausap ng mga tao, hindi lang dito sa Panambahan, kundi sa iba't ibang lugar. Lagi ang sagot nila is they wanted to serve God. And their main reason is because of Christ. Now, some of them, sabi ko, na may nakausap din ako, some of them, they really just love to study the Bible. They want to discover the truth. And obviously, after discovering the truth, they want to be used by the Lord to teach and to share, kumbaga, the Bible or the Word of God. Yung iba naman, hindi sila masyadong studious, pero nandun naman sila sa help. They really wanted to help people. Alam mo na, may problema ka, lapit ka lang sa akin, parang ganon. They really wanted to help people. Yung iba naman sa kanila, they serve because they
they get something, a sense of satisfaction, na parang kapag naglingkod kami, tumulong kami sa kapwa, parang merong something, may good feeling. Parang naalala mo yung mga ganon, na satisfied ako dahil tumulong ako at nakatulong ako. Napatunayan ko na marami palang mga tao na nangangailangan at ginamit ako ng Panginoon. You know what? Yung feeling na yon ang hinahanap-hanap niya lagi tuwing naglilingkod siya. Yung iba naman, they wanted to serve because they wanted to have the center of attraction or attention. They wanted the people's eyes na sa kanya nakatingin. That's why they wanted to serve. At yung iba, they wanted to feel important. Ayan, lalo na sa mga may posisyon. They wanted to be, ang tawag mo doon, the concierge. They wanted to be the point person that whenever you needed something, you just call that person. And so, lagi natatawag yung person, para kang, ang feeling mo sa sarili mo, you're important. So, some people, they serve because of that. Sinulat ko po ito because ito po yung kadalasan nakikita ko. Okay? So, this is just my interpretation or my introduction. Now, all of this, sabi ko nga, all of this, including yung iba na they go to ministry kasi may pakinabang. Merong financial support. Now, all of this reason, they may sound noble. They may sound, okay naman It's good naman But, sabi ko, in itself, it is an inadequate reason. Pag binasa mo yung text natin ngayon, manliliit ka. Dahil yung mga dahilan natin sa paglilingkod ay hindi man lang tutumbas o kahit nahahabol lang doon sa tamang reason o the right motivation in serving God. Tayong tao, mahilig tayong gumawa ng mga bagay kasi gusto natin may kapalit sa atin. Yung iba, ang kapalit, literal na nakakarakit. Yung iba naman, papuri ng tao. Alam mo, sabi ng salita ng Diyos, kapag napalakpakan ka na, natanggap mo na yung gantimpala mo. Kaya nga, ang sabi ng Bible, pag may gagawin ka daw, huwag ka nang kailangang paalam pa para ka may trompeta. May gagawin ako. No. Gawin mo lang. Alam ng tao yun. Yeah? So, ang tanong, tanong ko, pwede ba i-flash yung tanong? Ang tanong ko ganito, why do you serve Him? Why? You ask yourself, why do you serve Him? Why do you serve God? Ayan. Pangalawang tanong, what is your motivation for serving? Yang dalawang tanong na yan, hopefully, masagot natin ngayon. Ayan Ulit. Basa nga, sabay-sabay. Why do you serve Him? Pag sinabi kong Him, God yun Why do you serve God? Pangalawa, what is your motivation for serving? Ayan Dalawang tanong na tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sagutin natin ngayon. Okay, sagutin natin. Alam natin yung dalawang utos. Una, to love God. Pangalawa, to love your neighbor as you love yourself. Alam natin yun, right? Meron pa bang hindi nakakaalam nun? Wala na, lahat tayo alam natin yun Now, ilagay ngayon natin sa analogy. If we love God, sabi ko dito, if we love God because of His love and grace towards us, we will serve Him by loving others. Meaning, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang great commandment.
Hindi pwede. Hindi pwede na mahal mo ang Diyos at hindi mo mahal ang kapwa mo. Hindi pwede na mahal mo ang kapwa mo pero hindi mo mahal ang Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos na upang matupad, masagawa yung pangalawang utos, kailangan gawin mo muna yung una. And the first and foremost na commandment is to love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, at doon sa iba pang mga version, with all of your strength. In short, unless tapos tayo doon sa area ng pagmamahal sa Diyos, lahat daw ng pagmamahal natin sa kapwa ay hindi tunay. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. And so, sabi ko dito, loving Jesus, the eternal Son of God, who gave Himself on the cross to rescue us from God's judgment, is the essential motive for serving. May natanong ako, sabi ko sa kanya, bakit ka naglilingkod? Sabi niya, pinagaling ako ng Panginoon. Bakit ka naglilingkod? Tanong ko sa kabila. Sabi niya, nung malungkot ako, pinasaya ako ng Panginoon. Isip-isip ko, ano si Lord? Beer house? But again, yun ang sagot niya. Tinanong ko yung isa, bakit ka naglilingkod? Sabi niya, kasi po, ito yung ano ko, nakukuha ko yung kalakasan. Lumalakas ako kapag naglilingkod ako. Tanong ko yung isa, bakit ka naglilingkod? May kanya-kanya silang dahilan. Nakaka-relate ka doon sa dahilan na yun? Ito nga ang problema. Hindi yun ang tamang dahilan ayon sa Biblia. Kapag naglilingkod ka sa Diyos at ang dahilan mo ay sa sarili mo, then ang pinaglilingkuran mo ay sarili mo. Tanungin na lang natin yung mga empleyado. Nagtatrabaho ka, saan mo gusto magtrabaho? Sa opisina, halimbawa. Trabaho ka sa opisina. Kaya ka nagtatrabaho sa opisina kasi, love na love mo yung time record. Nagtatrabaho ka sa opisina kasi mahal na mahal mo yung upuan mo, yung lamesa mo, yung mga ginagawa mong papeles. Tuwing pagbukas mo ng computer mo, masayang masaya ka sa buhay mo. Sino yung ganun? Okay. May nangangampanya na sa labas. Talo ako. But again, ano ba talaga dahilan mo? Bakit ka pumasok sa opisina? Alam mo naman yata yung sagot. Right? Sino ang talagang nagmamahal doon sa kumpanya? Alam mo, may nabasa ako sa Facebook, minsan nag-scroll ako. Sabi niya, wag masyadong galingan. Paano ba yung nilagay doon? Wag masyadong galingan. Hindi ka naman tagapagmana. Ano ba yung nakalagay doon? Parang ganun eh. Yun lang yung natandaan ko, nakalimutan ko yung wordings eh. Pero nung nabasa ko yun, sabi ko, tama yun. Tama yun. Alam mo bakit? Kapag ikaw ay nagkasakit ka, papalitan ka ng boss mo eh. Tama yun. Pag nagkasakit ka, palitan ka ng boss mo, nag-retire ka, papalit. Ang kumpanya itinatag hindi para sa iyo. Ang kumpanya ay tinatag para sa may-ari ng kumpanya. Nag-hire siya ng tao hindi dahil mahal ka niya. Nag-hire siya ng tao kasi kailangan niya na empleyado. Linawin mo. Hindi ka mahal ng boss mo. At ang pangako lang niya sa iyo, sasahuran kita kung gagawin mo yung trabaho mo. At kapag late ka, kakaltasan kita. Pag absent ka, kaltas din. Okay?
Sinong boss ang talagang mahal niya yung kanyang mga empleyado? Wala. Kailangan maintindihan nyo to. Kasi pag hindi nyo to naintindihan, akala nyo, uy, mahal ako ni boss. Sip-sip ka kay boss, kaala mo mahal ka niya. Hindi ka niya mahal. Mahal niya pamilya niya. Ikaw, empleyado ka lang niya. So paminsan-minsan, may invite ka sa mga gathering para may mautusan siya. Tingnan mo yung katabi mo. Kasi kahit na nandun na kayo sa gathering, boss mo pa rin siya. Never kayo magiging on equal footing. Kahit na nasa mall kayo, nasa beach kayo, kung saan man kayo, boss mo pa rin siya. Tingnan mo yung katabi mo. Tama, mali. Tindihan niyo yung logic. Tanong, mahal ka ba ng boss mo? Isipin mo ulit. Yan. Ngayon, lagay ngayon natin sa Biblia. Lagay natin sa Biblia. Kasi iba to eh. Ang Biblia, iba yung tinuturo. Once na ikaw ay tinawag ng Diyos, basahin nga natin muna. Dali. Nasaan ba yun? John chapter 10, verse 3. Ayan. To him, the doorkeeper opens, sabi niya. And the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. Ano ibig sabihin nun? Kung tayo po ay tupa ng ating shepherd, marinig natin yung kanyang boses, tatawagin tayo sa ating mga pangalan. Ulit, tatawagin ka sa iyong pangalan. Meaning, kilala ka ng iyong shepherd. Ano, okay ba? Ang Biblia, never nagturo na si Jesus ay boss natin. Never. Bagkus ang Biblia nagtuturo na si Jesus ay shepherd natin. At ang katangian niya bilang shepherd, sabi ng Bible, He will die for His sheep. Meaning, tanungin natin ulit, sino talaga ang lumalabas na boss? Kita mo? Saan ka nakakita ng boss na yung boss ang mamamatay kaysa yung kanyang mga sheep? Ang Biblia nagtuturo ng malinaw na distinction. Subukan mo, nasa opisina. Recession. May mga problema ang kumpanya. Sino ang unang ili-lay off? Yung boss? Obvious ba? Titingnan niya muna, ang unang ili-lay off yung mga contractual. O, tanggal muna kayo. Pangalawang ili-lay off yung mga bagito. Yung mga underperformance. Tanggal muna kayo. Sino li-lay off? Sino lang ang ititira sa kumpanya? Ayan na. Tingnan mo. Tingnan mo mabuti to kasi kailangan maintindihan mo yan. Sinong boss ang sasabihin, yung sahod ko inyo na lang? Wala. Walang ganun. Walang ganun. Okay? Si Jesus hindi ganun. Si Jesus, sabi niya, I will die for you. At yun nga ang ginawa niya. He died for His sheep so that His sheep can be saved. Mahal ka ng Panginoon. Kaya ka niya tinawag. At tinawag ka niya, hindi ka niya tinawag na psst. O kaya, hoy, tinawag ka niya sa pangalan mo. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, bulungan mo, kilala ka.
Kaya kapag tunay kang tupa, kilala mo rin yung tinig niya. Tindihan nyo? Bakit pag nasa opisina, tinawagan ka ni boss, di ba? Hello? Alam mo agad, oh boss, ba't ka napatawag? Kilala mo yung tinig ng boss mo. Boss lang yun, boss-abos pa. Bakit? Siguro kasi takot ka, ayaw mo matanggal sa trabaho. Kahit na madaling araw na tinawagan ka ni boss, sisagutin mo pa rin. Kita mo na? Ulit, kanino ka talaga takot? Di mag-iisip ka ngayon. Oo nga no. Ba't para akong na-trap dun sa isang sistema na kung saan akala ko ito ang future ko, ito ang nagmamahal sa akin, ito ang buhay ko, and yet, ano nangyari? Wala. Ano pinangako ng boss mo sa iyo? Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan? Wala. Sinong boss yung pagtatakpan ka niya ng walang kapalit? Ang tawag ko dyan, dito sa mundo, you scratch my back, I scratch your back. You see? Pero ang Panginoon, He never show His back. Hindi sinasabi ng Panginoon na, sige, gawin mo to, gawin ko yan. No. Hindi siya nang hihingi ng kapalit sa iyo. You have to understand what the Bible is saying. Now, let me give you a warning. If we truly love God, then our center is Jesus Christ. Not religious activity. Let's read from 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Sabi niya, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, sabi niya, I have become sounding brass or a clanging cymbal. In short, maingay ka lang. Verse 2. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, kompletong faith hindi maliit na faith Ang sabi niya, so that I could remove mountains, but have not love. Sabi niya, I am nothing. Nabasa niyo? Verse 3. And though I bestow all my goods, in short, ginawa niya yung hindi nagawa ng young rich man. Ito na, sacrifice ko na lahat yan. Tawag natin yan, all in. Ayan. Di ba? Sabi niya, to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, sabi niya, it profits me nothing. Tatlong bahagi, pag binasa mo yung verse. Balikan mo. Verse 1, balikan mo. Maraming mga nakakausap ko, sabi nila, Pastor, gusto ko po maranasan yan, yung speaking in tongues. Kasi, yung nabasa nila sa Book of Acts, chapter 2, na on the day of Pentecost, while waiting, while praising the Lord, while praying, di ba? Jesus sent His Spirit, the Holy Spirit. And when the Holy Spirit has come upon the people, they began to speak in tongues. Yun ang sabi ng Bible. And they received power. Di ba? So, sinasabi ngayon dito, 1 Corinthians, na parang marami kasing tao, yan ang gustong-gusto nila. They wanted to receive the Holy Spirit. And one of the proof that you receive the Holy Spirit is by speaking in tongues. Gusto ko yun. Ang sabi ni Apostol Pablo, ganito kasimple,
kahit na nag-speaking in tongues ka pa, pero wala kang love. Pastor, pwede ba yun? Sabi niya eh. Hindi naman ako nagsasabi, siya eh. Binabasa ko lang eh. Sabi niya, kahit na nag-speaking in tongues ka pa, pero wala ka namang love, ingay mo lang. Tingnan mo yung katabi mo, huwag ka maingay, nagpipreach si pastor. Maingay. Ingay ka lang, in short. Marami ka lang sinasabi sa sarili mo. In short, mayabang ka lang sa salitang Tagalog. Okay? Sinasabi mo lang. Ang tawag doon yun ang resume mo. Siyempre, resume mo yun. Ikaw ang bahala kung paano mo dadayain yung resume mo. At kung sino-sino lalagay mong reference mo. Kahit na your number, your dial is either unattended or outside the coverage area. Malay ko ba? Minsan may mga naggamit nun eh. Pati pangalan ko nilagay doon sa character reference eh. Isip-isip, hindi man lang ito nagpaalam. Sana man lang magpaalam para pag tinawagan ako, alam ko kung ano sabihin ko. Yung may tatawag sa akin, kayo po ba si Dr. C? O, ako po. Sabi niya, meron po kasi nakalagay dito, kayo po ang character reference. Sabi ko, ano ba yun? Tindihan niya? Isip-isip ko, sana nagsabi? Baka naaprubahan pa siya. Hindi siya nagsabi, hindi ko naman alam. Di ba? So malay ko anong dapat sasagutin ko. Di ko, ano alam ko? Ayun. Di nagsalita yung kausap ko, ay ganun ba? Ganito kasi sinabi niya eh. Oops. Booking. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, booking. Hindi booking booking. Okay? Though I speak in tongues, kita ko yan sa iba eh. Masyadong religious. And yet, walang love. Maingay ka lang. Tingnan mo yung pangalawa. Yan din ang dinidesire ng marami. Sabi niya, though I have the gift of prophecy. Gustong-gusto natin yan. Kaya nga yung mga inchiki nagbabayad pa sa mga pungsoy eh. Ano ba mangyayari sa business ko? Swerte? Sabi ng pungsoy master, medyo pangit yung pagkakakonstruct mo dito, sirain natin. Baguhin natin. Ilagyan natin ng waterfalls. Ilagyan natin ng mga bilog-bilog dyan. You know why? And people wanted to spend money because they thought, di ba? Na pag ginawa nila yon, dadaloy ang swerte. Tingnan mo yung katabi mo. Gustong-gusto ng tao yan, gift of prophecy. They wanted to know the future. Sino ba talaga yung magiging the one para sa akin? Ayaw mo bang the two? Gusto mo the one? Sige. Kasi pag the one, may the two, may the three, may the four. Diba? Hindi ba pwedeng the only? Ayan. Sabi niya, hindi lang siya may gift ng prophecy, may understanding pa siya sa mga mysteries. In short, nauunawaan niya bakit. Bakit? Ayan. Bakit gumaling yung may sakit? Ano nangyari? Naiintindihan niya yun. Yung mga mystery, bakit nabuhay yung patay? Nagigets ng utak niya. Meron siyang ganong klaseng understanding at knowledge. Hindi lang yun, Sabi niya, though I have all faith. Mabigat yun, yung word na all faith. Kasi mga disipulo nga ng Panginoon, tinawag ni Jesus ye of little faith. Di ba? Sabi niya, because if you have a faith small as a mustard seed, you can move mountain. Ang sinasabi ni Paul, hindi na ganun. You have all faith. Lahat na. Hindi lang little faith. Hindi lang small faith. Ang sinasabi niya, all faith na. At para mas maintindihan natin, nilagay pa niya dyan, that you can remove mountain. Hindi And yet, wala pa ring love.
Ano ka daw? Sabi niya, I am nothing. At yung pangatlo, yun namang kakayanan. Sabi niya, kakayanan mo eh. Kakayanan. Binigay ko na po ang lahat. Tingnan mo yung katabi mo. Narinig ko na yan eh. Lalo sa mga drama. Binigay ko na ang lahat. Binigay mo na lahat. Narinig ko yan sa drama eh. Narinig niyo ba sa drama? Oh, wala na kasing drama ngayon na gano'n. Puro Korean na, no? Hindi ko alam sa Korean yun eh. Siguro sabihin lang niya, Samjang. Ganun. Hindi ko alam ang sabihin niya. Tokboki ba? Ano ang sabihin niya? So, hindi ko na alam eh. Ang alam ko lang, sabi niya, binigay na niya all my goods. Sabi niya all eh. Hindi naman yung sinabing some, most. Ang sabi niya, all my goods. And feed the poor. Ano sabi niya? I give my body to be burned. In short, sinacrifice niya na sarili niya. And yet, have not love. Ano nga daw yun? It profits me nothing. This is the truth of God's Word. Mga anak ng Diyos, reflect on it. Reflect on it. What are you doing with your life? Sabi in Chick. Ano gawa ikaw? Buhay ikaw. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo? What profit you? Yeah? Hindi ko sinulat dyan, pero sabi ni Jesus, what profit a man even if you gain the whole world, yet you lose your soul? Malinaw na malinaw yung example na binigay ng Corinthians. And remember, yung Corinthians, isa sila sa mga civilized na lugar nung panahon na yon. Kumbaga parang Maynila tayo. Pwede tayo consider na Corinthians. Hindi tayo taga-probinsya eh. Hindi katulad ng mga taga-Ephesians. Yung mga Ephesians, sila yung mga taga-probinsya. Bindihan mo? Malapit din sila sa Maynila, pero taga-probinsya talaga sila. Iba ugali ng taga-probinsya. Iba ugali ng mga taga-Maynila. Tayo dito, pwede ko sabihin, mga taga-Maynila tayo. Okay? Although Paranaque ito, pero parang gano'n na rin ang mentalidad. Di ba? Corinthians, oh. Bakit? Ganyan kasi tayo mag-isip. Tingnan mo nga yung katabi mo, buhay pa ba? Gising pa ba? Paano ka ba mag-isip? Ayan. Ano sabi niya? Nasa kanya na daw yung speaking in tongues. Wala kwenta. Kanya na yung buong faith. Wala kwenta. Binigay na niya ang lahat. Wala kwenta. Kapag walang love. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, love. With a V. Love. Sabi nung katabi niya, love. Hindi po yan laboratory. Love. Okay? Pag wala yun, wala daw kwenta lahat. Sabi niya, maingay ka lang. Sabi niya, walang laman. Wala kwenta, kumbaga. Now, tuloy tayo ha. Sabi ko dito, letter A. Loving Jesus must be, is the center of our relationship. Sino sa inyo dito ang meron ng karelasyon? Siyempre, dapat tumataas ng kamay may asawa. Wala? Dinideny niyo ba? Pastor, hindi. Girlfriend ko lang yan. Hindi ka relasyon pa rin yun. Sino dito ang may karelasyon? Lahat tayo may karelasyon. Yung mga bata, meron silang magulang. Relasyon ang tawag doon eh.
Yung mga magulang, meron silang anak. Relasyon pa rin ang tawag doon. Yung iba naman, nagsisik sila ng other relationship outside of their family. Right? In short, naghahanap ng boyfriend and girlfriend. Naghahanap ng asawa. Di ba relationship din ang tawag doon? Yung iba naman, dahil masyado nang masakit ang kanilang mga puso, ang hinahanap na nila, pet. Aso, pusa. Yeah, yun na lang karelasyon nila. Wala nang iba. So, yung iba naman, ang karelasyon nila, trabaho. Wala silang pakialam sa iba, basta may trabaho ako, yun na relasyon ko. Yung iba, ang karelasyon nila, pagkain. Basta may pagkain, masaya sila. Yung iba naman, yung kanilang teddy bear sa bahay. Iba-iba tayo kung paano gumawa ng relasyon. Pero ang sinasabi ko dito, kapag hindi si Jesus at hindi yung pagmamahal kay Jesus ang ating sentro, then paano kaya? Ano kaya ang relasyon natin? Galatians chapter 2, verse 20. Classic na to eh. Sabi ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Nabasa niyo? Sabay-sabay nga tayo, ulitin natin. 1, 2, 3. I have been crucified with Christ. It is, no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi niya, and the life which I now live in this flesh, by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang linaw naman eh. Ulit, ang linaw naman eh. Ang linaw. Ang sabi niya, nag-acting ka lang? Ang sabi ng Diyos, pinako ka na kasama ni Kristo. Sabi niya, I have been, past tense po yun, I have been, tapos na yun, have been na eh. Tama? Crucified with Christ. Sabi niya, hindi na ako, tingnan mo yung katabi mo, wala na ako. Hindi na ako. Sabi niya, Pastor, no ako? Me. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay. Sabi niya, si Kristo ang nabubuhay sa akin. At dahil si Kristo ang nabubuhay sa iyo, yung pamumuhay mo, yung buhay mo, araw-araw, habang may hininga ka pa. Tindihan mo, ay hindi na iyo sa Panginoon na. Sa pamamagitan ng pananampalataya, katulad na sinabi ng Ephesians chapter 2. Di ba? Dahil ang Diyos na nagmahal sa akin, ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin. Kung ang relasyon mo sa Diyos ay katulad ng nabasa natin sa Galatians chapter 2, congratulations. Pero kapatid, pag hindi, then ikaw pa rin pala ang nabubuhay sa sarili mo. Then lahat ng paglilingkod mo sa Panginoon, walang kwenta. Kala mo may reward ka sa langit? Wala. Ayan ang sabi ng Bible. Hindi, Pastor, gumawa naman ako mabuti. Sabi mo, mabuti yun. Sabi ng Diyos, hindi yun mabuti. Si Saul, gagawa rin siya ng mabuti. Iaalay niya yung mga spoils of war. Ano sabi ng Diyos? Dahil ginawa mo yan, tatanggalin ko na sa iyo yung pagkahari mo. Imagine mo yun, ang bigat ng parusa. Pati yung kanyang anak na si Jonathan, na mabait naman at best friend pa ni David, patay din. Hindi ini-spare. Bakit? Lahi niya yun eh.
Huwag nating sabihin na porket meron tayong kakayanan. Huwag nating sabihin na porket kaya natin, gusto natin, nalulugod ang Diyos. Dahil ang kaluguran ng Diyos, yung kinatutuwa ng Panginoon, ay hindi sa mga sacrifices, katulad ng kinabi ko kanina, kundi sa, yung mga maagang dumating, kundi sa, ang hina naman, kundi sa, obedience. Lagay mo nga ulit yung verse. Sabi ni Samuel, ilagay mo nga ulit yung verse. Na mahahabol nyo ba yun? Sige, lagay mo yung verse. Babasahin ko ngayon sa inyo. Yung sinabi ni Samuel kay kay Saul doon sa Old Testament. Sabi niya, and Samuel said, yan na, hath the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices? As in obeying the voice of the Lord? Question mark. Tingin mo pala natutuwa ang Diyos dahil ang galing-galing mo at ang dami mong sinakripisyo? Question mark. Sabi niya, behold, sabi niya, to obey is better than sacrifice. Ulit, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, to obey is better than sacrifice. Linaw naman eh. Tayong tao, meron tayong kanya-kanya nating panukat. At sinasabi natin na, hindi, matutuwa naman ang Panginoon sa ginawa ko. Sabi mo, natuwa ba talaga ang Diyos? Kung wala namang obedience. At ngayon, binabasa natin sa salita ng Diyos, kung wala namang pagmamahal, ang sentro ng buhay mo ay hindi yung pagmamahal. Sinasabi mo, meron kang gift. Sinasabi mo, meron kang all faith. Sinasabi mo, marami kang sakripisyo. And yet, sabi ng salita ng Diyos, wala kwenta. Dahil dapat nagsisimula muna sa pagmamahal. Tingnan mo muna yung katabi mo, sabi mo sa kanya, love. Mahina, love. Oh, di ba? Okay. Konting theology. Yung salitang love na ginamit ni Jesus diyan sa binasa nating text kanina, yung sabi niya, Peter, do you love me? Yung mga word na yon. Pag tin-translate mo from the Greek word, ano yun eh, agapaw. Ano yan, parang siopaw, di ba? Pero ito, maaga pa. Agapaw. Okay? Yung agapaw, ano yan eh, yung alam nating mga salita, yung agape, love. Okay? So, from the Greek word, yung agapaw, pag tin-translate mo sa English word, ang ibig sabihin nun, yung love ng Diyos para sa mga tao. It's the unconditional love of God towards people. Agapaw. Okay? Kaya kapag ikaw, maaga pa lang, nagsisiopaw ka na, tawag doon, agapaw. Okay? So, itong agapaw na to, committed siya, meron siyang malinaw na commitment sa pagmamahal, at willing siyang mag-sacrifice. Tingnan mo yung katabi mo. Gaano mo ba talaga kamahal yan, katabi mo? Ang Diyos, mahal niya tayo, na willing ang Diyos na mamatay para sa atin. Hindi dahil sa mga ginawa nating mabuti at hindi dahil sa lovable ka, kundi dahil sa mahal ka lang talaga niya. Committed love that sacrifice itself for others. Habang si Pedro, nung ginamit niya yung salita, yes Lord, I love you. Nung sinabi niya yon, ang translation sa Bible ay Pileo. Ibig sabihin ng Pileo, yun yung kapag nag-ano ka ng isda, tapos pinilay mo. Hindi. Ang ibig sabihin ng Pileo, yun yung pagmamahal kapwa-tao.
Kaya ginagamit yang pileo na yan sa iba't ibang relasyon. Katulad ng boyfriend-girlfriend, katulad ng mag-asawa, pileo, tawag doon. Ayan ha. People love, tawag yan. The love for people or love between people. It is a committed love, consists of a growing relationship. Siyempre, it involves strong feelings. Napansin nyo yung agape, it does not involve strong feelings. Kasi nga, God is love eh. He doesn't need strong feelings for Him to love us. He is love. God loves us. That's why God is willing to die for us. Habang tayong tao, we only learn to love. Tignan mo, kaya ang tawag ng Bible dyan growing love. Ang Diyos, walang growing love. Siya na kasi yung love eh. Tayo, we learn to love. And we grow in love. Hanggang sa mag-in love ka na talaga. Ayan. Naalala ko tuloy sinabi ni Pastor William, sabi niya, pag maghahanap ka ng asawa, ano daw yun? Ano daw? Natatandaan niyo? Pag maghahanap ka ng asawa, wala nakatanda. Pag maghahanap ka ng asawa, siguraduhin mong born again. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, siguraduhin mo muna. Ulit, siguraduhin mo muna. Dahil pag hindi, ayan. Kaya pala umatin ng church, ng ligaw lang. Nung nakuha ka na, hindi na umatin. Ano tawag sa'yo? Prize money o trophy? Tingnan niyo mabuti. Mahal ba niya talaga ang Panginoon? Tanungin mo yun. Kasi mahalaga yun. Tanungin mo rin yung sarili mo. Mahal ko ba talaga ang Panginoon? Pwede ba tanungin mo nga yung katabi mo? Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Gaano ka talaga? Talagang talaga. Talaga to the 10th power. Ano? From the moon back? Gaano ka talaga ang pagmamahal mo sa Diyos? Kasi ang Panginoon, nung sinabi niyang mahal ko kayo, namatay na siya para sa atin. Tayo, pag sinabi nating mahal natin ang Diyos, lip service pa lang. Wala pa tayo napapakita. And so, nandito tayo ngayon sa proseso na tinatawag nating growing love. Naintindihan niyo yung growing love? And as we join together, halimbawa yung mga bagong asawa dyan, when you join together, nung umpisa, mahal na mahal mo siya. And then as the day, you get to know the person, and then, parang, tingnan mo yung katabi mo. Paano ba? Ay o ay? Ano ba dun? Mahabang ay o maikling ay? Kasi pag mahaba yan, in short, nag-iisip. Ano? O excited ka kasi marami ka na ngayon natutuklasan na lalo ka pang nagfo-fall in love. Parang katulad nung kanta, and I keep falling in love. Di ba? With you, Lord. O, di ba? Ang tawag dyan, lalo bang nabibuild up yung pagmamahal? O the more mong nakikita, the more mo nalalaman, the more mong, nakaw talaga naman, nagkamali yata ako, pwede bang, pahiram nga ako ng warranty card mo, babalik kita sa nanay mo.
Pagdating na nanay, sabi ng nanay, no return, no exchange. Meron tayong policy. Not covered ng warranty. Kaya pala, nung nanligaw ka, ang sagot ng pamilya, sige na, kunin mo na. Parang awa mo na. Bakit? Kasi, sabi ng pamilya, nung wala ka na, ay, salamat. Nabawasan na kami ng... ano? Siguraduhin mo. Tingnan mo yung katabi mo. How sure? Bakit? Ang pinag-uusapan natin, buhay natin. Hindi to laro. Okay? That's why, mahalaga na ang sentro mo ay si Kristo. Di bali ka magkamali, di bali ka magkulang. Pag si Kristo ang sentro mo, babalik ka. Pag si Kristo ang sentro mo, magpapakatino ka. Pag si Kristo ang sentro mo, hindi ka mangangabit. Pastor, hindi naman ako nagkabit, nagdagdag lang. Hindi ganun yan. Tuwan-tuwa kayo dyan, kayo. Ang salita ng Diyos, meron talagang katotohanan. Minsan masakit para sa atin, lalo na pag nare-realize natin na, oo nga, no, mukhang meron akong maling desisyon. But again, ito naman ang sabi ng Bible. Sabi niya, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at meron kang kabiyak na hindi, sabi niya, huwag mo hiwalayan. Kasi dahil sa'yo, pati sila maliligtas. Bakit? Kasi magiging patotoo ka sa pamilya. Ang description nga ng Bible doon, pati sila magiging banal. Kita ba na? Pag naintindihan natin ang salita ng Diyos, maintindihan natin na iba pala yung patakaran ng Diyos kaysa sa iniisip nating na gusto nating pampasikat kay Lord. Mahal mo ba talaga ang Diyos? Yun ang tanong. Tuloy lang ako. Sabi ko dito, without sound doctrine, pag hindi mo talaga naintindihan ng Bible, sabi niya, we may be following a false gospel. You may be following a false gospel. Meron kang parang alam mo, pero hindi talaga salita ng Diyos. And the Bible declares that that is not the gospel. That is the false Christ. Ayan. The Christ of our own making. Yung gusto mong Jesus. Hindi naintindihan naman ako ng Lord. Sabi mo. Pero ganun nga ba talaga? Hindi, patatawarin naman ako ni Lord. Sabi mo. Meaning, you create your own Christ. Hindi, pagagalingin naman ako ng Lord. Sabi mo. Bakit hindi naman nangyayari yung sinasabi mo? Why? Kasi that is a false Christ. Ayan. 2 Corinthians chapter 11, verse 3 to 4. Babasahin ko. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 2 sulat. Sabi niya, alam mo, kinatatakot ko yan Kasi katulad ng yung ahas, di ba? Nalinlang niya si Eva. Remember? Kasi magaling magsalita yung ahas Di ba? Nalinlang ka niya. Na-corrupt niya yung simplicity ng utak mo. Tingnan mo yung katabi mo. Naintindihan niyo ba ibig sabihin ng simpleng tao? Kaso lang, nainggit ka kasi. Tingnan mo yung katabi mo. Nainggit ka kasi. Bakit ganon? Ba't sila meron na, ako wala pa? Nainggit ka. At dahil sa inggit mo, ano gagawin mo? Magdi-desire ka din. At dun ngayon, nagsisimula yung deception.
Tintindihan niyo yung deception? Ang deception, kalahati totoo, kalahati hindi. Malalaman mo lang yun, pero napasubo ka na. Okay? Deception ang tawag doon. At yung salitang ginamit dito, corruption. Verse 4, for if he who comes preaches another Jesus, whom we have not preached, sabi niya, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Kapag naintindihan niyo yun. Bakit? Dahil tayong tao, mabilis tayong malinlang. Alam mo, ganito yan. Pagkausap ko yung mga workers, sinatanong nila ako, ang sabi ko ganito. Ito ang paalala ng Bible sa atin. A great analogy. Sabi niya, yung mga bulag, umakay ng bulag. Ano nangyari sa kanila? Nahulog sa hukay. Bakit? Hindi naman alam nung nasa likod na yung nasa harap bulag din pala. Dahil yung nasa likod, nagtitiwala lang sa lakad nung nasa harapan. Kaya yung bulag, umakay ng kapwa bulag. Naintindihan niyo yun? O ngayon, pag naintindihan natin analogy, malinaw naman. Bulag lang sila, hindi naman bingi, tama. Hindi naman pipi, tama. At kumpleto naman yung katawan, nakalakad Okay. Kung bulag ka pa, sana marunong ka namang sumigaw at humingi ng tulong. Naalala mo? Maingay na ang mga tao. Parating na si Jesus. At mula doon sa isang sulok, sumisigaw yung tao. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Bakit? Bulag siya Hindi niya alam saan siya pupunta. Maingay na yung mga tao, nagkakagulo na Pero alam niya, nandiyan si Jesus. Sumigaw na lang siya. Jesus, Son of David, have mercy on me. Hindi siya narinig Kaya sinigaw niya pa ulit ng mas malakas. Hindi pa rin narinig. Sumigaw ka ng malakas. Bulag ka na nga, mahiyain ka pa. Ano na mapupuntahan mo? Pag bulag ka, dapat malakas kang sumigaw. Amen? Huwag kang, doon ka na lang sa gilid, tamimi ka lang. Hindi pwede. Walang kaligtasan doon sa isang gilid. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Kailangan marunong kang sumigaw. Marunong kang humingi ng tulong sa Panginoon. Have mercy on me. Narinig niyo ba yun? Tayong tao, kadalasan ang ginagawa natin, hindi ako na nga yung kawawa Lord, abutin mo ako dito. Sabi ng pambira ka naman Halatang hindi ka nagbabasa ng Bible Tingnan mo yung katabi mo. Pag ganyan ka manalangin, hindi yan biblical. Okay? Di ba naririnig naman ng Diyos ang mga panalangin ng mga tao? Hindi, sabi ng Bible. Anong naririnig? Hindi. Ang sabi nga ng Bible hindi makarating yung panalangin natin sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan Paano maririnig ng Diyos? Hindi maririnig ng Diyos yung prayer natin. Tama? So, saan mo natutunan nyo na naririnig ng Diyos yung panalangin natin? Hindi. Dahil makasalanan tayo. Kaya nga kailangan natin si Kristo. Pag hindi natin naintindihan yung simpleng example na gano'n, then tanong, kanino ka talaga tumatawag? Sinong Panginoon yung tinatawag mo? Kailangan ang tinatawag mong pangalan ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 10, and anyone who calls on the name of the Lord
Yun lang ang pwedeng maligtas. Ulit, sabi ng Romans, tama ba ako? Chapter 10, verse 13. Sabi niya, and whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Pag naintindihan mo yon, kasi ang kadalasan ng alam nating mga verse, ito For God so loved the world that He gave His Son, and whosoever believe shall not perish but have everlasting life. Yun lang alam mo Hindi naniniwala naman ako. Sabi ko, ang problema sa'yo, yun lang ang gusto mong basahin. Ayaw mong basahin yung buong Biblia. Okay? Basahin mo yung buo. Kasi mababasa mo sa Romans chapter 10, verse 13. Basa. For whosoever, kahit na sino daw, walang pinipili pero may kondisyones. Ang kondisyones ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yun ang kondisyones. Ano kondisyones? Tatawag ka sa pangalan ng Panginoon. Iyon lang daw, shall be saved. Yun lang ang pwede maligtas. Yun lang ang pwede maligtas. Sabi ng Biblia, hindi sabi ko, ha? So, ang tanong, tumawag ka na ba sa Panginoon? Alam ko naman, ang pangalan niya, Jesus, di ba? So, tatawagin ko na lang Jesus. Sabi ko, sinong Jesus yung tinatawag mo? Kasi meron tayong musician dyan, ang pangalan, Christ Alexander. Baka siya ang tinatawag mong Christ. Hindi kaya? Sinong Jesus sinatawag mo? Baka kapangalan lang. Kasi paano mo tatawagin ang Panginoon kung wala kang relasyon sa Panginoon? Hindi mo alam ang personal number niya. Sinong tinatawag mong Panginoon? See? Kaya sa bandang huli, ang sabi ng Bible ganito, in the last days, many will call me or will say to me, Lord, Lord. O diba? Panginoon? Lord, Lord. Sabi niya, Lord, Lord. Diba naglingkod kami? Diba nangaral kami? Nagsikap kami. Marami kaming sinakripisyo sa buhay namin. Sumunod kami. Diba, Panginoon? Ano sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Sino bang Lord yung tinatawag nyo? Baka kapangalan lang. Hindi naman nyo kilala Bigyan ko kayo ng sample nang hindi nyo kilala. Ganito yan. May pumunta dyan sa gate. Sabi niya sa gate, gandang hapon po. Magandang hapon naman. Ano pong kailangan nila? May appointment po kay Pastor. Kay Pastor James daw. Sabi ko, ay ganun po ba? Ako na yung kausap Ay ganun po ba? Anong oras po ang appointment nyo kay Pastor James? Ang sabi niya, magmi-meet kami dito mga ganitong oras. Sabihin mo sa kanya, nandito na ako. Ganun po ba? Sandali lang po Sulat niyo po muna yung pangalan niyo dito, tatanungin po natin. Pumunta ako sa loob, para kunwari sabihin ko sa loob. Natatawa si Ate Neri, para kilala niya yun paglabas, ako din ulit yung lumabas. Kala niya, di ba sabi ko sa iyo, sabihin mo kay Pastor James na may appointment ako sa kanya. Sinabi ko nga po sa kanya, ako na po si Pastor James. Kanina nakabantay doon si Janitor James. Ako ngayon si Pastor James. Nanlaki na yung mata niya. Alam mo bakit? Marami ang nakakakilala sa pangalan mo, pero hindi ka niya talaga kilala. Tingnan mo yung katabi mo. Ang tanong, kilala mo ba talaga si Kristo? Marami nakakaalam. Jesus. So what? Alam mo yun. Kung wala ka namang relasyon sa Kanya, paano mo siya tatawagin?
At kung hindi naman ang relasyon mo sa Kanya ay Lord servant. Kasi ba't mo siya tatawaging Lord kung hindi ka naman niya servant? Sabi ng Bible, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ayun, sa Matthew 7:21, no? Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kaya pala, no, may paggawa. At simulan ngayon natin ulit. Basahin natin, Revelations chapter 2, verse 2 to 4. Ito ang rebuke. Ang rebuke na galing sa book of Revelation. At sino ang kausap? The church in Ephesus, mga Ephesians. Ang sabi niya, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Tuloy natin. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Ang kausap niya in church, ha? Nevertheless, yan ang pinakamasakit sa lahat. Nevertheless, ang sabi niya, I have this against you, that you have left your first love. Pag binasa mo ang Bible, dami mong ginawa, and yet, you have left your first love. Kailan nangyayari yan? Kailan? Pag puro ka na lang church, wala ka naman talagang pagmamahal kay Kristo. Ang galing mong gumawa ng mabuti. Okay? Linggo-linggo nandiyan ka. At magko-communion ka pa. And yet, hindi mo alam yung agapaw. Hindi mo alam yung agape. Wala kang pagmamahal talaga. Then, may problema tayo. You have forgotten your first love. Kasi yung nakalagay dyan. Yung nakalagay dyan, na love, nevertheless, I have this against you. Sabi niya, that you have left your first love. Yung salitang love is agapaw. Hindi pileo. Kaya kapag ang pagmamahal natin sa Panginoon ay parang katumbas lang ng pagmamahal sa tao, then sabi ni Jesus, you have left your first love. Dapat ang pagmamahal natin kay Kristo ay higit kaysa sa pagmamahal sa tao. Hindi pwedeng kapantay lang. At paminsan-minsan lang. Hindi. Sabi ko dito, since Peter denied Jesus 3 times, then to restore Peter, Jesus asked him 3 times. Di ba? Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Peter, do you love me? Napikon. Napikon. Sabi niya, alam mo naman mahal kita Tanong-tanong ka pa. Bakit? 3 beses mo rin ako dininay sa mga tao Pwede 3 beses din kitang tatanungin kung talagang mahal mo ko. Matthew chapter 5, verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kilala mo si Pedro, mayabang, di ba? Mapagmataas. Pedro tuwing sasabihan siya ng Panginoon, hindi ko gagawin yan. Mahal kita, Jesus. Di ba? Pedro matapang, atapang at tao. Di ba? Naunahan pa niya si Andres Bonifacio. Pedro. Di ba? Nung dinakip nung gwardiya si Jesus, di ba? Kinuha ni Pedro yung espada, tinaga. Di ba?
Sino ba may lakas ng loob gumawa no kundi si Pedro lang? Di ba? Pedro. Penduko, hindi. Pedro. Tapang. And yet, siya din, sa katapangan niya, siya din ang nag-deny kay Jesus 3 times. Hindi mo kasi maintindihan yan pag hindi ka mayabang na tao. Hindi ka matapang na tao. Pag medyo duwag ka lang, hindi ka katulad ni Pedro, hindi mo maintindihan yung ganong pakiramdam. Na for the first time ng buhay niya, dininay niya ang Panginoon. Not just once, but thrice. Hirap nun sa buhay niya. Si Judas nga, isang beses lang niya binitray si Jesus eh. Si Pedro, 3. Hindi isa. 3. Okay? Buti nga, hindi nagbigti eh. Buti nga, humingi ng tawad. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magbigti, ha? Humingi ka tawad. Humingi ka tawad. Gayahin mo si Pedro. Huwag mo gayahin si Judas. Gayahin mo si Pedro. Humingi ka ng tawad. Puro ka lang sa palengke humihingi ng tawad. Sa Diyos ka humingi ng tawad. Huwag sa SM dahil walang tawad doon. Okay? Oh. Tandaan niyo yan. Mahalaga yan eh. So sabi ko dito, a person who really loves the Lord Jesus Christ, they would never continue to sin. You know why? Kasi yung sin is a big issue that destroys relationship. Mahal mo ba talaga ang Panginoon? Then don't continue with your sin. Because sin destroys relationship. Mahal mo ba? Then pakita mo yung pagmamahal mo. Huwag kang gumawa ng iba. Nasisira doon sa relasyon nyo. Okay? Malapit na naman ang Mayo. Happy Mother's Day. Yeah? Punong-puno na naman ng mga bulaklak. Yung iba, sabi nila, sayang naman yung rose. Di ba? Money bouquet. Sabi ko, mahal yun. Oh, di ba? Hindi, Pastor, play money naman eh. Okay. Yung pagmamahal, once a year pinapakita. Sabi ko, huwag tayo peke. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag ka peke. Hindi once a year ang pagmamahal. Hindi. Dapat ang pagmamahal, araw-araw. Tingnan mo yung katabi mo. Araw-araw. Ngayon, kung kaya mong gawin yon sa nanay mo, ba't hindi mo kayang gawin sa Panginoon? Kasi yung pagmamahal mo sa nanay mo, ang tawag doon, pileo. Kuha mo na? Palitan natin ng agapaw, ng agape. Love. Kasi yun ang hinihingi ng Diyos na pagmamahal. Or else, sabi niya, I have this against you. You have forsaken your first love. Okay? So loving Jesus now is serving. 1 Peter chapter 5 verse 1 to 3. Siyempre, kailangan pumunta ako kay Pedro. Siya yung pinag-usapan eh. Ngayon, eto na. 1 Peter chapter 5. Si Pedro yan ha. Ano sabi niya? Sabi ni Pedro, the elders who are among you I exhort, who I am a fellow elder and a witness of the suffering of Christ. Sabi niya, and also a partaker of the glory that is revealed. Sabi niya, shepherd the flock of God, which is among you. Tingnan mo yung katabi mo. Shepherd the flock. Hindi yung flock. Okay? Flock. Ayan. Kaya kapag wala kang kilala dyan, paano ka mag-shepherd? Tama.
Tapos nandidiri ka sa kamay niya. Kamayan mo. Amen? Tignan mo ngayon katabi mo, kapatid, punas mo muna. Punas muna. Basa eh. Sige, kamay na ulit. Bakit? Lahat tayo inutusan ng Panginoon, di nyo ba alam? Kala nyo ba yung pastor lang? Sulat ni Pedro. Sabi niya, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Nor as being lords. Huwag kang boasting dyan, ha? Over those entrusted to you, but being examples to the flock. Tingnan mo yung katabi mo. Be a good example. Because we lead by example. Ano daw ibig sabihin? Sabi ni Jesus, if you love me, Peter, do you love me? Yes, Lord. Then, feed my lamb. Do you love me? Di ba? Tend my sheep. Do you love me? Feed my sheep. Malinaw ang Bible dyan. If you love Jesus. So yung iba, na binaliktad nila yung formula, they are feeding lambs, tending sheep, so that they could show that they love Jesus. Iba yung formula nila. Ang turo ng Biblia ganito, dapat mahal mo muna ang Panginoon. Kaya ang tanong niya kay Pedro, do you love me? Now, I want you to ask yourself about that. A serious question. Do you love Jesus? Because if you are not feeding lambs, you are not tending sheep, you are not feeding sheep, you are not in love with Jesus. Period. Paano mo sasabihin sa akin, mahal mo ang Panginoon? Yung sinasabi mo, hindi nakikita sa gawa mo. Ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, tinanong niya si Pedro, Peter, do you love me? Ano sagot ni Peter? Yes, Lord. Ulit. Tanungin ko kayo, do you love Jesus? Okay? Then, sabi ni Jesus, in reply, feed my lambs. Alam mo naman yung lamb, maliliit, right? Mga baby pa. O, titignan mo yung katabi mo. Kapag ikay bata pa sa Panginoon, you need a shepherd. And a shepherd feed lambs because he loves Jesus. You don't do ministry dahil gusto mo lang. To prove yourself. No. You do ministry because you love Jesus. Shepherding the Lord's flock is primarily the job of the elders in each local church. Acts chapter 20, verse 28. Therefore, take heed to yourself and to all the flock, sabi niya, among which the Holy Spirit has made you overseers. Sabi niya, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Sabi niya, take heed. Take heed. Ito narinig ko to sa sinabi ni Pastor William. A man should not be appointed as an elder before he begins to shepherd the flock. Rather, he should be engaged already in shepherding the flock, and then the church recognizes that the Holy Spirit has appointed him as an elder. Tagalogin natin. Narinig ko yan, sino na kayo yung nakarinig sinabi ni Pastor William? Narinig niyo yan? Tuwing meron tayong mga convention, sinasabi ni Pastor William yan eh. Kasi yung ibang tao ganito, gusto nila ma-appoint muna sila. Pag na-appoint na sila, sa kanila gagawin yung trabaho. Sabi ni Pastor William, hindi ganyan ang church.
Kapag ikaw ay binigyan ng Holy Spirit ng gift, nagmamanifest yung gift. At i-recognize yun ng body, at ikaw yung gagawing elder. In short, hindi kailangan ma-appoint ka munang worship leader bago ka mag-aral kumanta. Amen. Kumanta ka muna dyan. Lakasan mo nang marinig ko. Amen. Kailangan ko na ang karelyebo dito. Amen. Kasi kawawa naman si Pastor James. Siya na nag-worship lead, siya pa mag-preach. Uy, tingnan mo yung katabi mo. Ikaw naman. Uy, ikaw naman. Talo ka pa nung kapitbahay natin. Magagaling kumanta doon. Yun kaya yayain ko. Tingnan mo yung katabi mo, ikaw na lang. Ayaw mo? Tapong ko to. Pangtaho lang pala yun. Dapat alam niyo yun. Katawan tayo eh. Ang katawan, nagsusuportahan sa bawat isa. We support one another. So dapat, sabi ng salita ng Diyos, hindi ka after sa posisyon, kundi after ka sa paglilingkod dahil mahal mo ang Diyos. Your reason of service is because you love Jesus. Magtatapos na po tayo. Sabi niya, "Hay, salamat." Mababasa natin, mahalaga kasi ito eh, mababasa natin sa Bible, nung kausap niya si Pedro, laging sinasabi ni Jesus, "Feed my lambs. My lambs. Tend my sheep. My sheep. Feed my sheep." Nabasa niyo yun sa Bible? Balikan mo yung main verse natin nang mabasa natin ulit. Ayan, no? Ang sabi niya dyan, ayan, no? Feed my lambs. Nabasa niyo? Tend, ayan, no? Tend my sheep. Nabasa niyo yung salitang my? Nabasa niyo? Tingnan mo yung katabi mo, hindi kita pag-aari. Lahat tayo ay sa Diyos. Kaya hindi dapat tayo lording over. Oy, mas matagal ako sa iyo ha. Fall in line. No. No. Oy. Sip-sip ako kay pastor ha. Ikaw, fall in line. Ulit. Hindi tayo pag-aari ng kahit na sino. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi kita pag-aari. Hindi mo rin ako pag-aari. Lahat tayo, okay, ay sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, my, meaning, kanya tayo. Amen? Amen? Kaya wag po nyo ibibigay yung sarili nyo kahit kanino. Ibigay nyo sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng my sheep, my lamb. We belong to our Lord and Savior, Jesus Christ. Conclusion, let us love God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Before we tend His sheep. Prove to God that you love Him. How will you prove it? Jesus said, if you love me, you will obey my commands. Obey the commandments of God. Then that is a solid proof that you really love God. Then, you can tend His sheep. You can do the work of a shepherd. Or actually, under shepherd. Because Jesus is the shepherd. So what I'm doing, I'm giving my all to you. This is the remaining strength that I have.
Kung medyo inaantok kayo sa sermon ko ngayon, I'm very sorry. Kinulang yata ako sa vitamins. Kulang ng kape, hindi pa yata ako nagkakape. Ang tawag ko dyan, this is the best that I can do right now. But I'm urging each and every one, love the Lord. That is the foremost important thing in a Christian life. And that is also the first commandment. To love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. Before you love your neighbor as you love yourself. Love God first. Sa slogan natin, put God first. Huwag po tayong puro salita-salita. Kailangan nakikita sa ating pamumuhay. Hindi sadyang gawa, yun talaga ang buhay mo. Be truthful. Hindi ang pagpapanggap, hindi tayo artista dito. We are really children of God. Kayo po ay nanonood sa UCF TV.